Hello, isang magandang araw po muli sa inyo. Dito naman tayo, matagal na di nakapag-upload ng video. Kumusta po kayo? Happy New Year 2024. So may gagawin tayo ngayon, mag-DIY tayo ng power supply ng desktop computer. Pero bago po yan, mag-intro muna tayo. Yan, ito yung ating i-DIY ang power supply Optiplex 780. So, tinanggal ko na yung power supply niya kasi maraming pyesa nang may sira. So, ang gagamitin natin ay itong standard ATX power supply. Ang problema niya ay yung pinaka power socket niya ay iba ang size. Ito malaki itong ATX power supply. Ito namang pinakasakit nitong ating gagawin ay maliit lang siya. Ano? Mini socket. Yung 4P naman dito ay okay naman. Doon lang tayo nagkaroon ng problema sa kanyang socket dito. Kaya ang gagawin natin ay mag-experiment tayo. Gagamit tayo ng puputulin natin yung wire. Ito yung original power supply niya. Puputulin natin ang kanyang socket. Yan o. Ito ang idudugtong natin dito sa standard ATX power supply. Yan. Tara po, simulan natin. Ito lang ang ating gagawin. Yan, buksan natin itong original na power supply niya. Itong mga wire na to, napakaraming wire. So, sundan nyo lang yung color coding niya. So, kailangan natin itong 4-pin power supply rin. Kaya, puputulin din natin ito. Dito natin gagamitin ito. Itong mga pinotol nating wire. Dito natin i-connect sa ATX power supply. Kaya napakaraming wire nito. May kanya-kanya namang color code yan. Tulad nitong yellow, 12 volts yan. Tapos itong lahat na mga black, yan yung ground. Kaya hindi kayo magkakamali. Diyan nyo lang i-connect lahat, yung bawat kulay niya. Yan ang gagawin natin. Kakabit natin itong ating mga
pinotol na wire. Maiksi kasi itong katulad nito. Itong 4-pin power supply. Okay naman siya dito. Sa original niya meron din siya kaso maiksi ang wire kaya idudugtong natin. Yan o. So, sundan nyo lang yung color coding niya. Yellow to yellow, black to black. Kaya hindi kayo magkakamali. Ito ang gagawin natin. Tanggalan lang natin ang balat ito para kung sakaling naisipan yung tanggalin uli ay magagamit pa natin. Hindi natin siya puputulin tuluyan para kung sakaling magbago ang isip niya ay babalutan na lang natin ito ng electrical tape. Pwede nyo namang gamitan ng soldering iron to para talagang kapit na kapit. Pero ang gagawin ko ay ano lang, ganito lang. I-splice lang natin yung wire tapos lalagyan ng electrical tape para kung sakaling maisipan nga natin tanggalin ulit, ibalik yung standard na ATX na connector niya ay pwede pa natin gamitin. Ayan. Tagyan lang natin ng electrical tape siya para hindi magkadikit-dikit, hindi mag-short. Ayan. Yan, nakayari na tayo magdugtong ng mga wire. Yan, ito yung 4-pin power supply. Ito. Yung pinakadulo niya. 4-pin power supply. Ito naman yung sa mainboard niya na supply. Ito yung original na connector nitong ATX power supply na to, itong malaki na gagamitin natin. Ito na yung connection natin sa mga wire nya. Pagtsatsagaan nyo lang i-connect isa-isa by color code lang naman yan. Tulad nito yellow, ito may violet, may brown, may red, may orange, yan. So, sundan nyo lang color code nya. Hindi kayo maliligaw. Yan. Okay na. Ito na yung papunta sa mainboard ng ating computer. Maliit siyang connector. Ito namang isa ay malaki kasi. Hindi siya kakasya kaya nag-DIY tayo. Pinotol natin yung mga wire ng sirang power supply. Kinonect natin dito sa mga wire na to. Hindi natin pinotol kasi in case na magbagong isip natin ay magagamit pa rin natin ito sa ibang computer. Yan. Subukan na natin. Ito, mag-i-install na po tayo. Itong ginawa natin. Bali, ang mangyayari nito ay dahil malaki itong ATX power supply na ito ay hindi compatible ang size dito. Bali, ito ay sa labas na lang siya. Basta itong wire ay makarating dito sa mga sakit na ito sa loob.
Itong power socket, 4-pin power supply na nandito. Yan. Ang pinaka main objective natin ay mapagana natin itong computer na to. Yan, na-fix na natin siya. Yan. Itong balik pinaka power supply niya, nasa labas siya. Gagawa na lang natin ang paraan kung paano yan dito na lang sa side niya, sa side nitong tower case. Try na natin. Lagyan natin ng power. Ating power supply, DIY power supply. Galing na po kasi ito sa pagawaan, kaso walang makuhang power supply na pamalit, kaya naisipan natin gawin ito. Mag DIY tayo ng kung paano natin mapapagana ang computer na to. Ito po, try na natin. Power switch na natin. Ayan, gumana na ang ating ginawang DIY power supply. Yan, pinagawa lang ito sa atin, sa katrabaho ko. Magagamit na niya to. Tagumpay ang ating ginawang pagdi-DIY ng standard power ATX power supply. Yan lang po ang ating maibabahagi sa araw na to. Sana kahit paano ay nagkaroon kayo ng konting kaalaman sa ating ginawa. Shout out po sa aking mga subscriber. Happy New Year po sa ating lahat. Sana ay maging matagumpay tayong lahat ngayong bagong taong 2024. Yan lang po at maraming salamat pong muli. Kita-kits po ulit tayo sa ating gagawing susunod na video. Paalam po and God bless us all.